kayong lahat. Ngayon ay may ite-testing ako. Naggawa ako ng cover sa ibabaw ng ating used oil kalan para anti-liab. So itong ginawa kong sample. Sample pa lang ito. Napalaki nga lang ang aking space dito. Pero parang pwede na rin. So ite-testing natin kung anong performance na ito. So ito isasaklob natin sa ating chamber. By the way, nagpapainit na ako ng ating chamber. Pag nag-stable na yung apoy doon, isasalpak natin ito para matesting kung effective ito. Ang pinaka main objectives, lumabas yung apoy sa gilid na to at saka dito para magamit sa pagluluto. So ito, maski mapatakan siya ng tubig, hindi siya re-rekta sa apoy kasi mayroon siyang babanggaan na surface. Kaya yung tubig hindi basta-basta makakapasok sa ating chamber. So ito yung kanyang kasama para ma-pressurize yung ating apoy na lumalabas dito. So ito yung pinaka-takip. Ayan. Balik ganyan ang kalalabasan niya. Then itong buong ano na ito, yung buong takip na ito, isusok natin dun sa ating kalan para matesting. So tara, samahan niyo ako. Okay, so ito yung ating pagsasalangan. Okay, so babalik ta rin ko lang yung camera para nakikita nyo maigi. Mahirap kasi wala akong cameraman. Okay, so testingin natin ang performance nito. Okay, so etong nozzle na ito, special design ko para dito sa ating used oil kalan na ito. So pinainit muna natin. So ang unang step, tatanggalin muna natin yung kalahati niyan kasi ano ito split half. Masyado maliwanag kaya hindi masyado makita yung pagkasul. Pero okay na rin ang performance niyan. Okay, so tatanggalin muna natin yung ibabaw na parte, then isasalang natin yung ating anti-liab, yung ating protector. Ang pinaka main objectives, mapalabas yung apoy dun sa ating mga gilid na butas. So tatanggalin muna itong kalahati na ito. Tapos isasalang natin yung pinaka-protector natin. Masyado maliwanag kaya hindi natin masyado ma-visible. Okay, so dito ako papwesto. So ayan. Ayan ang kanyang performance sa loob. Okay, blue flame yung kanyang loob. Papatayin ko lang yung ilaw sa kabila, masyadong kwan. Again sa dalight ako, may ilaw na nakabukas oh. So, patayin muna natin yung ilaw sa kabilang side. Ayan. So, ayan ang kanyang performance. Asul na asul siya sa loob. Ang pinaka main target natin, lumabas yung apoy sa gilid na to. So ayan, may nakikita na ako naglalabasan na. So ilalagay natin yung ating pressurized cup. Ayan, para gumanda yung labas ng mga apoy sa gilid. So ayan, naglalabasan na sa bawat gilid. Normal lang na uminit talaga yung portion na yan kasi manipis lang yan at saka yero lang yung ginamit ko dyan pansamantala. So ayan, naglalabasan na yung mga apoy sa gilid. By the way, hindi naman kayang lusawin yan. Hindi basta-basta malulusaw yan. Okay, so ayan na ang performance niya. Lalayaw ko ng konti at medyo mainit. Kinakailangan talaga masunog muna yung portion na yun o mapapula.
Okay, so ayan, pwede na tayong magsala ngayon yan kapag ganyan na ang performance niyan. So ayan, nakikita nyo, asul na yung lumalabas sa bawat gilid. Lumalabas sa yung mga blue flame sa kanya. Medyo sentro natin. So ayan. Okay, so tagumpay yung aking experiment, yung ating antelya. Ayan, nabubuo na, lumalaki na. Okay, so hindi na muna ako magdadagdag dyan ng feed. Hayaan lang natin siya, tignan natin kung gaano katagal yan. Yan, blue flame na yung lumalabas. Sa bawat gilid, lumapalaki na ng palaki yung apoy. Ayan, o. So, itong aking anti-lihab. Ito yung protector ko na ginamit ngayon. Sa aking split half na kalan. Ayan, napakaganda na ng performance nito. Buong-buo na yung blue flame. Pag sinalangan natin yan, tingnan natin ang performance kapag sinalangan natin. Ayan. Nakita nyo, kulay asul talaga ang binubuga niya. Malakas din ito. So kahit na matapunan ng tubig yan, hindi yan basta-basta magliliyab. So ayan, kanyang subukan nating buhusan ng konti. Konti lang naman. Ayan, bubuhos natin ng konti. Practice lang. So nakita nyo yung performance, kaunti lang ang reaksyon maski na buhusan ng tubig. Ayan. So hindi siya basta-basta nabulwak ng pagkalakas-lakas. Okay, so ayos din itong nagawa kong anti-lihab protector na ito. So hindi na ako nagdagdag ng langis. Ayan, nabuhusan niya kaya naging kulay naging kulay orange. Ayan, pero ang bumabaybay ay mga asul na asul sa gilid. Susubukan nating hinaan ng pressure. Okay, ang pressure niya na ito. Medyo nakasagad. So ilalagay natin sa medyo kalahati lang. Yan, kalahati lang ang pressure niya. So yan ang performance niya. Pagkakalahati ang pressure sa blower. Blue flame pa rin ang lumalabas. Swabe pa rin, banayad pa rin ang pagka-blue. Halos transparent na nga yung iba, hindi na masyadong makita. Hindi na masyadong ma-visible. Pag sinalangan natin yan, magbabaybay dyan yung kulay asul na, ayan, yung ating apoy. Ayan, hindi na masyadong makita kasi maliwanag dito. Lalagyan ko pa ito na lalagayan talaga. Yan. So ito ngayon ang performance ng bago kong gawang anti-lihab. Habang tumatagal, paganda na ng paganda. So nasa kalahati lang ang pressure niyan, banayad na banayad ang apoy. Pwede pa ring hinaan yan. So yung ganito, hindi na magkakaroon ng uling o kaya pag nabuhusan man ng kaunti na patakan, hindi na siya basta-basta magaliliyab. Kasi meron siyang salo sa ibabaw. So bubuhos ang kulay. Yan, ibubuhos ko ulit ito. Ayan, nakita nyo? Ayan, medyo marami-rami na yun. Ayan, walang reaksyon.
Konting-konti lang. Ayun lang, nagkakaroon lang ng kulay orange. Pero back to normal uli ang kanyang operation. Ayan. So next time, pagka ako'y magpapakulo, o bihira naman yung talagang pagka nagluto tayo, punong-puno yung ating sinasalang. Pero just in case na hindi maiwasan, na kinakailangan talaga punong-puno yung ating isasalang, ito ang gagamitin kong kalan. Wala pa rin itong tangke, kaya gagawan ko pa ito ng tangke, itong ganitong klaseng lutuan na ito. Pero naka-ready na ang tangke niyan. Ang tangke niyan magiging kuwan na rin, automatic oil level regulator. Naka-ready na rin yung tangke niyan. Ayun ang tangke niyan. Ikakabit ko na lang. Tulad ng iba, ayan, naka-ready na lahat yung mga tangke, nakaayos na. May mga oil level regulator na yan. Nakaayos na yung ibang mga kalan ko. Ito testing lang kanina. So ito naman, dito naman ako ngayon nagko-concentrate. Tinesting ko ngayon yung pinaka-anti-liab. Okay, so hindi pa rin nagbabago yung performance. Hindi lang masyado makita yung apoy kasi maliwanag, sobrang liwanag. Pero blue flame yung makikita ninyo sa bawat gilid. Parang transparent na. By the way, yung na yan, yung ibabaw na yan, hindi yan basta-basta malulusaw. Yung nasa ilalim na portion, yan ay stainless plate. Gauge ano nga lang yan, gauge 18, medyo manipis pa ng kaunti. So pwede namang i-remodel. Yung sa taas lang medyo kinapalan ko. Kasi ang kapal yan ng nasa taas. Ano yan? 6mm na flat bar na binilog ko. So yan ang yan nasa top portion. Okay, so banayad na banayad ang performance nito. Blue flame yung nasa loob. Pagka magluluto ako ng magpapakulo, so itong gagamitin kong nozzle, pati yung kalan na ito, kasi special to design ito para dito sa kanya. So ang pressure na ginamit natin dyan ay nasa 5 lang, kalahati. Subukan pa nating i-reduce. Okay, kung i-reduce natin, gawin nating number 4. So ganyan ang magiging performance niya pag number 4. Yan. Yan ang performance ng ating kalan. Number 4 ba yun? Number 3 lang pala. So yan ang nagiging performance pag number 3. Banayad na siya. Pero blue flame pa rin yung lumalabas sa bawat gilid. Ang pinaka main target talaga rito, yung mapalabas yung apoy doon sa pinakagilid ng ating anti-protect na yan. So yun ang pinaka main objectives natin. Sa number 3, so yan, ang kanyang apoy. Blue flame pa rin siya. Hindi lang masyado makita kasi maliwanag atong pwesto ko. Ayan o. Pwede nating hinaan ang ating pressure or air intake na hindi nagbabago yung performance. I mean, nagbabago pero maganda ang kanyang performance kahit na lakasan o hinaan ng kanyang air intake. So yan ay nasa number 3. So banayad na banayad ang kanyang apoy. Hindi pa rin ako nagdadagdag ng feed yan. Kanina pa yan. Yung laman lang ng chamber ang nilagay ko dyan. Doon lang tayo umaasa kung hanggang saan siya aabot. Kanina pa nga yan nagliliyab kasi nag-preheat pa ako. So ayan ang performance ng number 3 na pressure na setting ng ating blower. Banayad na banayad. Pagka mag-iinin, pwede na yan. Okay, so susubukan ulit natin na lakasan ng ating air intake. Gawin ulit natin sa ilampas natin ng kalahati, mga number 6. Yan number 6. Yan, naririnig nyo naman yung ugong. Yan, bumubulwak ulit siya. Yan, sumisirit na siya ng malakas. Number 6 pa lang yan.
blue flame ang kanyang nire-release. Lalo siguro kapag kagabi kasi tapat pa, maliwanag kasi tapat ako na bintana yun. Kukover ako sa likod para nakikita nyo maigi. So ayan. Nakita nyo na bumabaybay yung mga blue flame. Ang setting niyan ay number 6 sa ating blower. So nakailang beses ko na itong binuhusan. Nakita nyo naman na kaunti lang ang reaksyon. So hindi siya basta-basta nakakapagpaliyab ng ating pinakukuluan. So ayan, banayad na banayad siya. Hindi pa ako nagdadagdag dyan ng feed. Hindi ko alam kung gaano katagal lang itatagal nito. Ganito ang gusto kong mga apoy, yellowish, transparent. So meron din konting orange, kaya lang konti lang naman, okay na yan, tolerable na yan. Ayan o, napakaganda ng labas ng apoy sa bawat gilid. Hindi naman pwedeng tawag dito. Huwag kayong mag-alala, yung namumula na yan, hindi yan basta-basta malulusaw. Hindi kayang lusawin ng init na yan yung ating bakal na galing dyan. Yan, habang tumatagal lalo pang gumaganda. Hindi ko binabago ang setting, number 6 lang yan, pero ayan, lalo siyang pagka tumatagal lalong gumaganda ang kanyang performance, lalong tumataas ang kanyang blue flame. Medyo lalayo ako, nadadarang akong init. Itong kala na to ang dating sumunog sa aking cellphone sa likuran, yung plastic cover ng aking cellphone, sinunog nito. So yan ang aking anti-liab protector. Kapag mayroon akong isasalang na marami yung tubig o sa tansya ko ay talagang bubulwak, ito ang gagamitin ko na kalan. Lalagyan ko ng anti-liab. Maski mabuhusan man siya, safe ang gagamit. Pero malakas din ang pwersa na ito. Mabuo rin yung apoy na ito eh. Malakas din makapagpakulo ito eh. Pagka sinasalangan natin yan, ito ang aking sample. Ayan, pag sinalangan natin yan, kulay asul na talaga yung nabaybay. Ayan, sa mga gilid. Ayan o. Mataas din ang baybay ng apoy na ito. Kaya lang masyado malapit yung aking kamay. Inaabot ako. Ayan, parang bigla na kagad gumulo. Narinig nyo. Pwede na ulit tanggal. Mainit. Lalagyan ko pa ito ng pinakapatungan ng kaldero. So ang setting niyan nasa number 6 lang. Pero ang ganda ng pagkakabirada ng apoy. Ayan, oh. Hindi pa ako nagdadagdag dyan ng feed ng langis. Kung ano lang ang laman ng ating chamber, yun ang source niyan. Medyo lalayo lang ako ng konti. Medyo talaga mainit. Nadadarang ako sa init nito. So kanina pa tayo, hindi na lulusaw yung ating cover diyan. Yung pagkakaliko niyan, talagang design ko 'yan. Hindi yan naliko gawa ng init. Para pag may pumatak na tubig, babagsak diyan, then dediretso sa gilid. Hindi yan na tupi gawa ng init. Talagang sinadya kong likuin yan kasi pag babasahin natin yan, para yung tubig merong daan agad. Makakadaan agad siya papunta sa ibaba. So subukan ulit nating patakan.
Papatakan natin ng tubig. Tignan nyo mangyayari. Hindi masyado makita. Okay, so yan na. Ayan. Nakita nyo, tatakbuhan yung mga tubig. Patakan paloy natin na medyo marami-rami. Ayun, medyo marami. Medyo marami na yun. Damihan pa natin. Ayun. Nagkaroon ng reaction kaya sobrang dami kasi. Pero hindi naman na masyado malakas. Konting-konting reaction lang. So back to normal uli siya. Ayan. Nagkaroon ng orange sa orange kasi nabuhusan natin yung ibabaw na parte o may tumulong tubig doon. Pero yung reaction niya napaka-minimum lang, napaka-minimal, hindi delikado. So ayan. Ang bago kong gawang anti-leaf protector. Bali, ang kulang na lang nito, gagawin ko to ng pinaka patungan ng kaldero at saka yung tangke, ikakabit ko na rin. Magiging ganito ang itsura niyan. Yan, magkakaroon niya ng sarili niyang tangke. Ang tawag ko rito mga skeleton type. Skeleton type ang gagawin ko diyan. Ididikit ko lang diyan yung tangke, yung pinakatangke. Ditornilyo rin. Pwede nga ilipat ko 'to eh. Itong tangke na ito, pwede kong ilipat dito sa ating kwan, dyan. Kasi ditornilyo lang yung itong isang ito. Pwede ko itong ilipat dyan. Kaya lang may design na talaga ako ng tangke para sa kanya. I-attach na lang, kakabit na lang. Okay, so yan ang tangke niya. Yan ang design ko para sa kanya. Kakabit ko to rito. Dito ko yan ilalagay. Yan. Ganyan ang mangyayari dyan. Alitan ko lang yung camera. Pagka nilagay ko na itong aking pinaka-tangke, ito yung gagamitin kong tangke. Automatic na rin to. Automatic oil regulator din ito. So ang plano ko, ganito magiging position niya dito. Yan, kaganyan ang position niyan. So abangan nyo yung sunod na update dito. So kanina pa tayo. Hindi pa rin nagbabago yung ating performance niya. Hindi pa rin ako nagdadagdag ng fuel. Hindi pa rin ako naglalagay diyan ng langis. Yun pa rin yung laman niyan sa loob. Diretso pa rin yung kanyang performance sa setting na number 6. Pwede pa rin nating lakasan yan. Kung gusto natin ng mas malakas na pwersa, pwede nating lakasan. Okay, so lalakasan natin ang pwersa na ito. Ilagay natin yung setting sa number nasa number 6 tayo. Ilagay lang natin sa number 9. Ayan, naririnig nyo yung biglang lumakas yung blower. Ayan, sumisirit na. Yan. Yan ang number 9 na performance niya. Masyado nang malakas ang tulak ng hangin palabas kaya hindi na masyadong ma-visible yung apoy. Tinutulak niya palabas talaga. Kung nasa kawali yan, makikita nyo yan, magbabaybay yan. So yung loob, yan, low flame pa rin siya yung loob.
Okay, so babalik natin sa setting na number 6 kasi baka konti na lang ang laman nito. Kasi kanina pa tayo, hindi pa ako dadagdag ng langis diyan. Kaya natin para ma-drain. Para pag na-drain, gawan ko na to ng ang pinaka patungan ng kaldero. Ayan, habang tumatagal, lalo lumalakas. Pero pag ganyan masyado nang malakas yan, pwede naman sa number 6 lang o number 5. Sa baba na lang natin. Masyado mainit. Ayan o. Number ano yan? Number 9. So bababaan natin. Lagyan lang natin sa number ano? Sa number 6. Number 5 okay na nga eh. O kaya maski sa number 4. Ayun. Banayad na banayad yung kanyang apoy sa number 4. Okay, hindi na sayang yung aking pagod sa paggawa nito. Masalimuot kasi paggawa nito. Ang daming challenge. Unang-una yung nozzle. Kasi hindi lahat ng nozzle kaya magpalabas diyan ng apoy sa gilid at saka sa gitna at saka dito sa pinakagitna na to. Minsan kasi, kahit pa maganda yung nozzle natin, halimbawa, ang nozzle natin, ang pinoproduce ng ating kalan ay blue flame na. Pag kinoberan natin, ibang kulay na lumalabas minsan, hindi na blue flame. Purong orange na minsan ang lumalabas, nag-iiba yung performance. Kaya ang hirap hulihin. Hirap hulihin ng timplada ng nozzle na ilalagay sa ganitong klase ng kalan na merong anti-liab, yung protector na ito. Okay, so babaklasin ko, tingnan natin yung itsura niya sa loob para alam nyo kung anong nilalaman netong nakaka-cover na to. Okay naman yung performance, wala na akong masabi pa rito. Ayan, okay naman ang kanyang performance. Talagang swabe lang. Sa setting yan na number 4. Kaya nang magluto dyan. Kaya na magpakulo ng tubig, magluto, magprito. So okay na yung performance na yan. Maski matapunan ng liquid, so nakita nyo naman ang performance kanina, konting-konti lang ang reaksyon. Okay, so babaklasin ko ang loob na ito para nakikita nyo kung anong nilalaman ng mahiwagang kalan na ito. Okay, so babaklasin natin. Una natin tatanggalin yung upper force, ang pressurized cup natin. Ito. Ayan, detachable lang yan. Pagka wala yan, ganyan ang performance ng apoy niya. Medyo kalat. Normal lang na magbaga yan. Wala naman sa gilid eh. Okay lang. Sa ibabaw lang. Yung talagang tinatama lang ng apoy nagbabaga. Next, itong ating cover. Ang may iwan dyan yung kalahati. So nakita nyo, orange na orange siya. Tsaka dilaw. Pero pag sinasalangan natin, ayun, nagiging ano siya. Nagiging blue flame. Pag sinasalangan natin, ayun, nakita nyo? Naging blue yung kulay sa loob. Kaya mahirap kapain ang ganitong klase ng mga nozzle. Mahirap mag-produce. Tapos para maibigay niya ang kanyang total performance, lalagyan natin ng pressurized cover. Yan, para ma-pressure niya yung apoy na nanggagaling sa bawat gilid, matatrap niya, then maitutulak niyang paitaas.
Okay, so medyo umihina na rin ang ating performance kasi kanina pa tayo eh. Baka kaunting-unti na lang yung langis niyan. Kasi hindi pa tayo nagdadagdag mula kanina pa. Mahigit na 30 minutes yata, magti 30 minutes na. Hindi pa rin ako naglalagay diyan ng gatong sa loob. Ang nagre-rely lang tayo sa laman niya kanina. Ang taas lang siguro niya, wala pang 10 mm yung height ng ating used oil sa loob. So maaaring konti na lang yung kanyang laman. Kaya humina na rin ang kanyang performance. Pero subukan nating ipul ito. Tingnan natin kung makaka-recover pa. Baka may sakaling laman pa ng natitira doon sa loob. Yan. Tingnan natin kung may laman pa yan. So meron pang kaunti. Ayan. Unti-unti na uling naahon. Unti-unti na uling na balik sa normal. May laman pang kaunti yung ating chamber. Unti na uling bumabalik yung kanyang normal na performance. Yan, lumalabas na uli yung mga blue flame sa mga gilid-gilid. Hindi nga lang masyado makita yung apoy kasi maliwanag tong pwesto ko. Okay, unti-unti na uling bumabalik sa normal nung nilagyan natin ang setting sa number 10. Number 9. May laman pang kaunti yan sa loob. So just imagine yung laman lang niya sa loob ang ating pinagbasihan kanina. Hanggang ngayon nag-ooperate pa rin. Lalo na kung pag maikabit ko na tong automatic na tangke niya. Yan, pag naikabit yung na siya dyan, hindi na magbabago yung performance yan gaya kanina. Makukuha na natin yung tamang apoy na gusto natin ng eksakto sa gusto natin. Okay, so ibababa ko na ulit ang pressure. Gagawin ko na ulit sa number 5. Ibaba ulit natin sa number 5 na lang, kalahati na lang. Yan, banayad na ulit yung apoy, yung hangin. Banayad na uli siya. Naapoy. Yan, sa number 5 natin yan inilagay. Buong baon na uli yung kanyang apoy. So talagang paubos na siguro ito. Paubos na yung kanyang langis sa loob. Konti-konti na lang talaga siguro. Pero meron pa rin nalabas. May apoy pa rin. Buo pa rin yung nasa loob niya. Ang importante ngayon na nakita natin na maski mabuhusan ng konti, malagyan ng tubig, hindi siya basta-basta magliliyab. Okay, so pawala na talaga yung ating apoy. Baka talagang wala na yan.
tingnan natin kung anong itsura sa loob. Kasi mahinang mahina na. Kakukuha lang ako ng pansundot. Ano ba yun? Hanap lang ako ng pansundo. Welding rod na lang. Titingnan natin kung ano yung nangyari sa loob. Kasi mahinang mahina na yung ating kuwan. Mahinang mahina na yung ating apoy. So ayan, binaklas natin yung ibabaw. Okay, so ayan na yung kanya. Wala na pala. Kaya pala kuwan, wala na. Side na yung ating kuwan. Flooring na lang oh. Tsaka carbon, wala na. Simot na yung ating langis. Wala nang laman. Carbon na lang talaga. Kaya pala na humina ng gusto. Ayan, carbon na lang. Wala nang langis. Pagka ginagalaw natin yung carbon na yun, bumabalik ulit siya sa dating kwan. Wala na, flooring na lang talaga. Antay natin na makita nyo. Wala na talagang langis na nasa loob. Kaya pala hindi na niya maibigay yung kanyang total performance. Carbon na lang talaga. Wala na oh. Yung mga solid na carbon na lang yung naiwan. Flooring na lang yung nakikita ko. Patayin ko na kaya. Ay, pag pinatay, ganun din. Kaya patayin natin yung source yung hangin. Yan. Kaya pala mahinang mahina na siya kanina kasi ubos na yung ating pinakalangis. Talagang tawag dito. Ano na lang talaga siya. Flooring na lang, wala na. May kaunting-kaunting carbon pa na natitira yan. Pero yun lang is wala na. Ubos na. So ito yung nozzle na gagamitin ko kapag ang purpose ko ay ano lang tawag dito, magpakulo kung may lulutuin na pakukuluan. Okay, kung papatayin natin yan, pwedeng tatakpan lang natin yan ng cover para mamatay siya. Din mga ilang minutes lang mawawala na rin yung apoy niyan. Okay, so tatakpan natin yan ng may pantakip ako rito, sandali. For the meantime, ito lang muna. Pero magagawa talaga ako ng pantakip dyan, pampatay ng apoy. So kung gusto nyo patayin, takpan nyo lang yan ng para mawala na yung source ng oxygen. Yan. Mamamatay na yan. Pero bibilang din ng ilang minuto bago siya totally na mamatay. Kasi pag tinanggal yan, maaaring mag-level kasi mainit na mainit pa rin yung ating chamber. So ayan, wala na. Wala na yung apoy. Patay na agad. Kaya lang, may usok. Mawawala rin yan. So tingnan natin yung loob. So ayan loob niya. Hindi masyado makita. Na-drain na yung langis. Carbon na lang yung natira. Ayan, nagbabaga-baga pa yung mga carbon. Oh. Naubos na yung langis sa loob. Flooring na lang talaga. Kaya siya nagliliya pa kasi may mga na yung syempre yung carbon may konti pa rin langis yan. Okay, nakita nyo, yung flooring na lang talaga. Wala na yung langis yun. Carbon na lang ito. Mga dumi na lang yung natira. Iyan, kung hahayaan natin may apoy, magiging magiging pulbos yan. Kung hindi natin papatayin yung apoy, magiging pulbos yan yung mga carbon na nandiyan dyan. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli.
at na-testing ko rin yung aking itong aking ginawang anti-liab na ito. Medyo masalimuot lang gawin. Ito ang kanyang itsura. Medyo niliko ko tong side na yan, paibaba. Para pag natapunan ng tubig, pagbagsak dyan, diretso lang pag ganun. Tapos yung loob niyan, ito loob niyan. Ayan, ganyan ang itsura ng loob. Kaya hindi basta-basta mapapasukan to ng tubig. Then pagka pumatak dito yung tubig, may butas naman ito rito, kaya diretso lang yan sa labas. Kaya hindi makakapasok sa ating pinaka chamber. Ngayon, kung normal operation lang ang gagawin natin, kung medyo nagmamadali, pwede naman itong ating split top. Yan, papatong lang natin yung isa. Yan, normal operation na uli siya. So, ang pinakahuling challenge na naman dito, paano ko ilalagay yung mga salangan nito. Yung patungan ng kaldero. Pero may naisip na ako. Madali na yun. Ang importante na ito, ang paano yung paggawa ng nozzle na ganito. So makikita nyo yung nozzle ko, napakaselan. 0.5 mm lang ang mga butas niyan sa ibabaw. 24 pirasong butas yan. Yung nasa ibabaw niyan. 0.5 mm na drill bit ang size niyan. So hindi ko pa nasusubok yung may dobleng split hop. Pero pwede rin siguro. Yan, magiging ganyan na itsura niyan. Yung tinesting natin kanina, ganito lang. Kalahati lang. Nakaganyan lang. Yan lang. Yan lang ang ating tinesting kanina. Tapos, itong pang ibabaw na portion. Okay, so gagawin ko na lang yung tangke. Kakabit ko na ito. Tapos, pinakapatungan ng kaldero. Then, pintura. So, yung tangke na ito, ulitin ko, magiging automatic oil regulator na rin ito. Ayan, naka-ready na. Magiging ganyan ang kanyang design. Magiging automatic yan. Yung iba, may mga naka-ready na rin ako. Ito, mga automatic oil regulator na rin ito. Mga ito. Marami na rin akong klaseng mga design dito. Ito mga to, detachable ito. So, abangan nyo ang update sa mga yan. Lalabas din yan. Okay, so at least tong araw na to na naabot ko yung pinaka-objectives. Nakita natin na pwedeng mag-perform itong ganitong klaseng protector na ginawa ko. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea sa paggawa ng mga ganitong klaseng anti-liab o protector natin sa pag nagpapakulo. So maraming salamat sa mga subscribers. So ito ngayon yung bago kong gawa. Pwede pa rin i-remodel ito. May naiisip pa rin ako na pwedeng baguhin dito. So ganoon naman tayo eh. Walang tigil ng kaka-experiment. Kaya yun, dami pang ina-experiment sa likod. Dito sa likuran ko, mga lagayan ng TV. Naman mga lagayan ng basurahan. Hindi nasa taas, mga sari-saring finished product ng kalan. Hindi naman mga nakabali finished product. Mga ano na lang yun. Pintura na lang ang kailangan. Yun lang, pero tapos na. So for the meantime, nasubo ko ang aking bagong gawa. So effective naman. Pwede ko pa ang i-remodel ulit ito. So hanggang dito na lamang muna ulit. Sana huwag kayong magsawa. At sana may napupulot kayong idea. Okay, so maraming salamat ulit sa pagsama at saka sa mga bagong subscribers.